Guys, we are going to check out now. Ito yung aming view. Ano na ba? Pang third day na yata namin dito. Hindi ko na maalala. Ang ganda ng view. Tingnan nyo. Travel ngayon kami papunta sa border na Pakistan to China. Inshallah, mag-enjoy kami doon. Mga 7 hours. Yun, mag-travel kami ng 7 hours. Then, let's see. Sana. Pakistan trip part 3. Ito na guys, yung karugtong ng aking vlog finally. After ko ngang ma-enjoy yung view sa likod ng aming room, gusto ko mag-Disney Princess dito sa hagdan kasi gusto ko yung stairways. Kaso, mali pala yung placing ko ng aking phone. Nag-decide na kaming bumaba ng aking partner para makapag-order for breakfast habang inaantay namin yung driver. Kasi kailangan namin makaalis ng maaga. Chike! Happy? Bus only one. May nakita nga ako mga bagets, kaya namigay ako ng mga candies. At nakita ko, meron pa palang natirang toys, kaya tuwang-tuwa naman yung napagbigyan ko. Ito nga pala yung parang pinaka-central market nila, kaya kung mapapansin nyo, both side yan, may mga paninda. Medyo congested nga dito kasi ang dami talagang turista, as in ang dami talagang pumupunta dito. Last year nga pala, itong hotel na to, dito kami nag-check-in. Ito yung way, itong mga tao nag-antay, ayan. Papunta yan sa Saiful Maluk Lake. Pero this time nga ay hindi ito yung aming destination, kaya dire-diretso lang kami. Itong mga view dito, parang bago lang sa paningin ko. Kasi last year, nakatulog ako sa biyahe, tsaka gabi na kasi yun. Galing kami sa Babusarta. Isa sa mga pinagkakakitaan ng mga lokal dito ay ang car wash. Kasi sagana sila sa tubig, libre lang. Marami talagang mga ganito, batis-batis ba ang tawag? Mga falls, ayan, ang daming ganyan na madadaanan. Eto namang mga nasa box, mga cultured honey yan. This year, parang kukunti lang yung na-notice ko. Unlike last year, ang dami talaga before kami nakarating ng Naran. Marami na along the way na mga ganyan. Dito, marami mga nakapark na mga turista kasi parang may batis-batis. And then, ayan, sa unahan, merong falls. Kasi napakaganda naman talaga dito ng view. Lahat talaga ng mga nadadaanan namin, sobrang ganda. Kaya lang, pagka may mga ganyang mga falls, nainganyo talaga yung mga turistang mag-stop over at mag-take ng mga, syempre, videos, photos. Naisipan ko palang hugasan dito yung mga fruits na napamili namin. Ito ay parang 2 days ago pa. Kasi gusto ko talagang mag-overripe yung peach nga. Tapos ito namang si kuya, nag-recommend na siya na lang doon yung maghugas. Kasi nga, takot akong matilamsikan. Baka biglang tumalsik ng bunggang-bungga sa damit ko yung tubig at mabasa. At ito nga, nilagyan nila ng tubig yung aking bag. Dapat pala ganun daw yung paghugas. So, diba? Hindi ko naisip yung ganong idea. Tapos ito namang grupo, tuwang-tuwa kasi gusto nilang magpa-drone shot sa aking partner, 'di ba? Sayang-saya itong naka-pink. Ang daming chika niyan sa akin, hindi ko maintindihan yung iba. Basta parang sinabi niya meron daw siyang business na mga garments nga daw. Hindi ko alam kung saang location yun. Basta ang dami niyang sinasabi. Hindi ko na maintindihan yung iba. Pangtuwa sila sa drone kaya nakiusap sila sa partner ko na kung pwede daw ay makapag-drone shot lalo na dito sa falls na to, 'di ba? Pinagbigyan naman sila. Ang ganda ng falls na to. Sa harapan akala mo isa lang tapos nakuha namin sa drone shot ganyan. Parang 4 silang layer or 5. Basta ang dami pala nila. Kaso parang wala nang nakakarating dito kasi nga apakabangin na talaga diyan sa bandang taas. Isa ito sa mga spots na talagang sulit na sulit yung mga view. Kaya madami talaga mga tourist yung mga nagtatambay dito. Kaya lang kailangan naming mag-move forward. Bumiyahe pa kasi nga ang layo ng aming pupuntahan. Sa spot kasi na to, parang complete package na yung makikita mo. Yung luntiang bulubundukin, may valley, batis, falls. Ano pa ba? Yung mga tanim nila parang rice terraces sa atin pero mga iba't ibang klaseng pananim. Ang daming mani at saka sitaw. Yan o. Napakadami. Ganda dito. Hindi pa nga kami nakakalayo-layo. Siguro mga 30 minutes away pa lang sa unang spot na
magpalipad siya ng drone. Abay, dito huminto na naman siya at gusto niya magpalipad kasi hindi mo talaga mariresist yung view sa sobrang ganda. At nagdirektor pa nga dito sandali kasi gusto niya maglakad-lakad daw ako, magkaway-kaway kung mga ano. Mga gustong gawin sa Scopo Rodi. Kung hindi lang talaga kami nga nagmamadali, gusto kong bumaba dyan sa may batis na yan. Kasi ang ganda ng tubig. Yung ibang tourist, sa bandang unahan yan, bumababa talaga sila. Kaya yung mga nakikita nyo sa, ewan ko nadadaan sa feed nyo, yung mga ganyang video nila, yung mga reels, yan yun. Kasi ang dami talaga, buong kahabaan ng daanan, halos may valley. Sa tawid nga pala nitong valley, maraming mga kabahayan dyan sa mga bukid na yan. Ang ganda ng bahay nila, parang nakabaon sa lupa. Kasi siguro nga, yun ay protection during winter time, or di ko alam, basta parang yung purpose talaga. Kasi sobrang lamig, kahit summertime, maganda talaga yung weather dito. Kung napapansin nyo yun sa kaliwang side, yan, puros mga pananim yan, mga gulay. Siguro during summer lang din sila nagtatanim dyan, kasi pag winter, parang mafu-frostbite. Another tourist spot, ang tawag nila dito ay Giant Mark or Statue, landmark sa Batacundi, Caghan Valley. Yung mataas na tower naman sa gilid niya, yung nakikita nyo, ginawa naman yan para makikita ng mga turista ang panoramic view ng buong Caghan Valley. Sa haba-haba pa ng lalakbayin namin, hindi na ako nag-video kahit ang daming magagandang tanawin, mga tupa, kambing, baka, ganyan. Etong mga part lang talaga ng ice ulit ako nag-video kasi grabe yung laki ng bloke. Bloke ba tawag? Basta yan, parang nakadikit sa lupa. Pag tinignan mo sa personal, parang asin. Pero yan, yung mga itim na yan, buong kahabaan ice yan. Sobrang lamig na ng weather dito. Kaya yung mga tao, mapapansin nyo, mga heavy jacket na. Yung iba kumot talaga. Sobrang lamig. Itong area na to, hindi na carry ng damit lang. Kailangan na hindi nang magandang daming tao. Ganda kasi, oh. This time is more good. Na po? Yeah, have ice. More ice. Dami pang yellow kasi. Dami pang hindi natunaw na yellow. Have your juice, tell it fresh. Ang bango. Smell good that thing. Bismillah. Ay. Ready. I'm ready this time. Go chai, coffee, coffee. Ang daming yellow. Bakali pa rin yung sombrero ko. Dami pang yellow. Ayan o. Sobrang lamig. Magiginig yung ano mo dito. Pink ties. Do chai la? Go chai. Coffee 1. अरे वो बनाओ कभी बनाओ Okay. Is finish? जी Okay. Dahil ready na nga itong aking tea at wala pa yung partner ko. Ang tagal niya doon sa in-order niyang special na sandwich. Ako'y nag-moment muna dito. Ang sarap talaga ng environment, ng vibes, ng weather. You eat Han. This is enough. Full. This is also good. Sarap nito. Sarap. Sarap ng sandwich. हमारे पानी Ito nga't nagsiset up na naman siya ng kanyang drone kasi gusto niyang makapture yung zigzag way. The best among the best na view. Super. Super ganda guys. Tignan nyo naman. Ang ganda ng view. Maka-perfect. Lumagpas na kami sa last time na yung may highest swing. Ano kami sa baba. Ito pa rin mga pinapuntahan ng tao. Kasi kami bumaba dito. So, ito ay palayo na ng palayo. Ang ganda. Nagdo-drone yung partner ko dito. Ang ganda. Daming ano doon ng mga kambing. Pakita ko. Ewan ko kung kaya ng aking zoom in. Kahit naka-maximize na yung aking pag-zoom, hindi talaga makapture ng mabuti itong mga kambing. Mabuti na lang talaga at may drone nga. Ito merong justice. Kasi ang ganda-ganda nitong panuorin guys sa tunay, sa reality. Para kang nasa movie. Tapos itong nagpapastol, akala niya siguro, kasi diba uso nga ngayon yung mga drone. Alam nyo na, akala niya siguro nakaka-harm. Tapos yan, titig na titig siya, tapos biglang tumakbo. Hindi ko nga to alam eh, nung sinend lang sa akin ng partner ko. Natawa siya kasi daw tumakbo yung papastol ng kambing. Kawawa naman. Na-amaze lang talaga kami sa kanyang mga pinapastol. Kasi tignan mo yung grupo. Ang saya-saya na lang tignan. Iba-ibang color pa man din. Kapag ganito yung view, pag nagpapastol ka ng kambing, ay ang saya-saya. Lang guys, update ko yung
likod ng sasakyan ko. Ikat ng araw pero super lamig, duper lamig. Ito yung isa sa pinaka-favorite ko sa mga drone shot namin. Kasi nga, parang pang movie talaga. Alam mo yung ikaw yung bida-bida. Hindi bida, bida-bida. Ayun nga, yung nakamotor, napansin nila yung drone, kumaway-kaway. Tignan nyo yung daanan. Mamaya may full shot yan. Yung mga nakamotor dito, actually meron kaming nakasabay. Nagpahinga talaga sila sa gilid. Kasi sobrang mahihilo ka, tignan mo. Hindi pa ako nakarating ng Bagyo, yung sinasabi nilang bituka ng manok na daanan. Ewan ko kung ito ay similar or mas worst pa itong ganitong daanan dito. Kasi sobrang zigzag talaga. So pagka tuloy-tuloy ka, pag nagmotor ka, mahihilo ka talaga. Nagpahinga talaga sa gilid. Pero ang kagandahan lang ng daanan nila dito, aspaltado. Yun nga lang nakikita nyo, pababa talaga yan siya guys. Tapos zigzag. Sino ba naman yung hindi mahihilo? Ito namang nakasabay naming bus ba ang tawag? Parang group tour yan. Marami kang mapapansin na nakakasalubong or nakakasabayan. Doon din yung punta nila sa destination namin. Look at this view. Ito lang yung nakaka-capture ng drone. Pero sa reality, iba talaga yung ganda ng lugar na to. Tignan nyo yung bundok. Yung mga puti, mga ice pa yung hindi natutunaw. Sa baba niyan, maraming mga bahay-bahay. May mga pananim, may batis din. Tapos ang lamig ng tubig, sobrang lamig. Parang nasa ref na tubig. Sobra pa. Tapos yan yung daan. Nakikita nyo yan. Yan yung pinanggalingan namin from top. Could you imagine? You can see. At first, ako lang yung nakasakay dito sa likod. Maganda kasi may upuan talaga. Hanggang sa sinamahan niya nako after drone shot. Siguro nainganyo din siya kung paano yung view habang naglalakbay. Or baka gusto niya lang talagang masecure yung safety ko. Kasi nga mag-isa lang ako sa likod. Inaasar niya ako dito kasi sabi ko ang ganda ko naman dyan sa video mo. Kaya tinatawanan niya ako. See how you will get more. There is shop also here. No, Han? It's nice. Wala na. Pangalawang araw pa lang puno na yung phone ko. Paano na yung ibang video ko? Ay, nako. O, di ba nangunsumi pa ako kung paano yung storage ng mobile ko. Kasi, hindi pa kami nangangalahati sa trip. Parang mapupuno na talaga yung phone ko sa sobrang daming magagandang lugar. Yung tipong hindi mo pwedeng palagpasin na hindi ma-videohan. Pasensya na sa bad video ko dito. Gusto ko lang talaga kasi ma-videohan to. Ay, ang bilis ng takbo ng car namin. Itong mga bagets, napapasigaw sila kasi binibigyan namin sila ng mga candies and chocolates. Natutuwa ako dito. Ito yung mga kabahayan dyan. Dikit-dikit. Itong parang welcome gate nila, nakita nyo yan, may 4 na signboard. Kasi parang may 4 na lagusan ba? Yung 3 or 4. Hindi lagusan, kalsada, lagusan. Ano yun? Hindi ko alam kung anong lugar na yan. Sobrang layo na nito. Kuha na tayo guys. At ito nga, parang feeling ko another dimension of the world na naman itong napasok namin. Kasi pagkalagpas namin dun sa mga green kanina, sobrang lamig. Ito naman, sobrang parang desert. Sabi ko, bumalik ba tayo? Ibang level yung init dito. Tapos parang desierto talaga yung paligid. Walang tumutubong mga kahoy sa bundok. Mura ko dito. Para na akong binugbog na 10 kabay. Kasi nabunutan pa. Init dito sa part na to. So, pati ng manggang tamis. Kung ano, basta kakain ako. Tamis ng mangga, ang tamis. Tamis ng mangga nila dito. Pero para lang tong Indian mango na hinog.
Eto nga't ginabi na kami dito pero malayo pa kami sa aming destinasyon. Pagkalagpas ng napakahaba at napakainit na portion na yon, eto finally at nakabook na kami ng hotel. Namiss ako habang naglalakbay kami dito bago makarating ng hotel. Mga around 8 p.m. na tinitignan ko local time. Maaninag mo pa yung paligid. Alam mo yung parang 4:30 or 5 a.m. in the morning sa atin. Ganun yung liwanag. Sabi ko, kakaiba naman to. Yung bundok na mayroon pang parang may sinag pa ng araw. Sabi ko, ano ba to? Siguro kasi napakatuktok na portion, di ko alam. Basta nakaka-amaze lang. Nagulat ako dito sa isang customer, bigla na lang naghablot ng tissue. Wala namang pa-excuse si kuya. Hindi ko na lang banggitin yung lahi, pero napakaingay yan. Habang kumakain kami, sobrang loud ang boses. Kaya lang, ayaw na namin ng... Alam mo nun, may complaint ka, within you na lang. Basta enjoy lang namin yung... Nakalimutan ko na kung anong menu tong in-order ko. Basta Chinese food ito. Ang sarap. Sarap ng pagkatimpla. Kung kuha talaga nila yung gusto ng panlasa ko dito. Yung partner ko naman, yung muto yung in-order niya. Pero hindi ko na talaga na-shiran yung kanyang food kasi sobrang busog na. Tapos, kapag mag-order ka pala ng tea, ito, isang pot yung isi-serve. Hindi per cup pot. O, diba? Pero ang sarap nito. Nag-enjoy talaga ako. Dito ko natapusin itong aking vlog. Abangan nyo yung next part, guys. At sobrang napakahaba na nito.